Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang akong share sa inyo mga ka-DIY, no. Meron kaming ginagawa dito, isang double door na Samsung refrigerator. Ang problema nito mga ka-DIY ay ayaw lumamig. At ang problema nito ay nagbi-blink lang yung board. So ibig sabihin mga ka-DIY, kapag ayaw umandar yung compressor, so it means ay hindi lalamig ang rep. So magbabagong taon ay problemado si sir. Kaya yan, nirescue muna natin si sir. Itong gagawin natin ngayon, yan. Pamilyar naman kayo sa Samsung na ganito, na sa likod yung board na dalawa. So sa unang tingin pa lang mga ka-DIY, bilang isang technician ay alam mo na kagad natin kung ano yung mga parts na dapat natin palitan, at alam na kagad natin kung ano yung mga parts na dapat tatanggalin sa board. Kasi nandyan naman kanina sa unang part ng video ay nakita nyo na kagad kung anong mga parts na dapat palitan kapag may idea kayo sa electronics at may idea kayo sa mga pangalan ng parts. So yan, bali dalawang board yan mga ka-DIY. Yung malaking board, yun ang pinaka main board niya at kasama ang power supply doon. At yung maliit naman na board na yun sa gilid banda, ay yun naman po ang IPM, yun po ang nagda-drive sa ating compressor. Ang ipo-pull out namin ngayon, diyan po sa malaking board, yung pinaka main board niya. Kasi diyan din yung power supply niyan. Yun ang nagdadala sa mga defrost at yan ang nagdadala sa operating talaga ng buong refrigerator. So nagbi-blink lang yan at ayaw umandar ang compressor. Kaya ngayon, sinabi ko sa kapatid ko na i-pull out namin yung pinaka main board o yung malaking board na yan, kasi dyan yung nagbi-blink. Nagbi-blink lang siya, tuloy-tuloy lang yung blink niya at ayaw umandar ang compressor. Kaya nag-decide ako na i-pull out namin kasi alam na natin kung saan ang sira. Bale, ito yung board ni sir na binili sa online, oh. Yan. Pinalitan na pala ito ng board. Yan. Yung hawak kong board, yan pala yung luma. Tapos yung nakakabit doon, yun yung bago. So ayaw pa rin umandar, sabi ni sir. Kaya yan, nirescue natin. Kaya, so wala dyan yung sira. Basta pinalitan lang nila ito ng board at ayaw pa rin gumana. Kaya, yan, kapag ka-technician ka, makikita mo talaga sa appearance ng mga parts, ay alam mo na kaagad kung saan yung mga dapat nating i-pull out. Yan yung bago, yan nakakabit na yung bago. At yung hawak ko kanina, yun naman yung luma, pero ayaw pa rin gumana. Ayan, so ang problema niyan ay yan, na lobo yung kapasitor niyan sa power supply section. Yan o, yung dalawang malalaki na yan na kapasitor na nakatayo. So yun ang natin papalitan. So kaya pina-pull out ko yung board na yan. Kaya nagbi-blink lang yung board dahil sa kapasitor na yan. Or minsan ay hindi yan makikita kasi minsan napuputol sa ilalim yan. Naka-encounter ako ng ganyang board na naputulan sa ilalim pero hindi natin makita. Yan. Okay, so yun o. Yan. So yan yung gagawin natin. Yan o, naglobo. Mamaya papakita ko sa inyo. Kapag ang kapasitor kasi ay lumubo, it means ay hindi gaano makakapilter ng maayos ang kapasitor dahil sa ilobo. So makakapasok ang AC kapag hindi gaano mapilter ng ating kapasitor. So papasukan ng AC yung DC. So yan, bali magdala kami ng board dito mga ka-DIY, pang testing muna sa compressor. Ang dala nating board ay LG yan. Yan, LG na yan ang board. Yan ang pang direct start natin para ma-sure natin. So ganun talaga ang pag-troubleshoot. Hindi ka umaasa sa board. Pag nakita mo may lubong kapasitor, so hindi talaga totally yan, kasi hindi naman lahat na may mga lubong kapasitor ay kapasitor lang yung papalitan. So kailangan nating magdaan sa test pa rin. So nagdala kami ng extra board na pang direct start sa mga DC, kasi ang compressor nito ay DC or direct start or direct current DC. So gagawin natin, i-direct start natin ngayon para malaman natin kung buo pa yung compressor. Yan, kapag kabuo ang compressor, ibig sabihin ay balik tayo dun sa board. So sinusure talaga natin na gumana yung compressor bago tayo mag-trouble sa board. So alam naman natin kanina na naglobo na yung kapasitor, pero ginawa pa rin natin na nag-direct start pa rin tayo. Yan. So ang board na yan ay may mga jumper sa ilalim yan para maging direct start. Ay yan ang ginamit natin para makapag-direct start tayo. So yan. So ayos. Gumana yung compressor dyan mga ka-DIY, yung tayo ng direct start.
So yan, bali gumagana yung compressor dyan. Kaya nag-decide tayo na yung board na lang ang dalhin natin sa shop at doon natin gawin. So yan, so LG ang gamit kong direct start kasi dalawa yung ginagamit ko na board. Minsan tatlo. Sa mga pang testing natin sa direct start. Minsan ginagamit ko dyan yung Kundura para mag direct start. Minsan LG. Minsan ang pang direct start natin ay Samsung. Minsan naman ay yung Panasonic na board. So yun ang mga board na pwede pang direct start sa mga DC compressor. So yun, binunot na natin at okay naman yung board. Okay naman yung compressor. So yan. Bali nag voice over lang tayo kasi nga may music sa loob. Kasi baka makapiright tayo. Yan, so ayaw gumana. Ito pa. Tinesting namin yung isa pang board. Yan yung pang direct start din namin na isang klase ng board. Yan. So yan din yung pang gamit namin na isang board. Panasonic naman yan. Yan ang ginagamit namin pang direct start. Ayan. Ang Panasonic na ganitong klase ng board ay pwedeng pang direct start yan. Basta lagyan nyo lang ng sa loob, resistor. May vlog naman ako kung paano gawin yung direct start na yun ng mga board. Hanapin nyo lang dyan sa mga videos natin kasi tinuro ko naman yan kung paano mag direct start. So yan, okay yan. Yan, uminit, ibig sabihin ay okay yung compressor. So doon kasi kanina sa umandar naman, kaso namamatay yung compressor. Tapos yan, nagdala naman kami ng isang pang testing. So Panasonic na board yan, na inverter din. Yan ang ginagamit natin pang direct start. So dyan gumana naman siya ng tuloy-tuloy. So bali ito mga ka-DIY, no, na-pull out na natin yung main board niya. Ito sa part lang na power supply yung problema niya ito. Ito sa primary natin. Ito yung kanyang switching sa primary at ito naman yung secondary out natin. 12 volts ata itong output nito. So yan, bali ito yung kanyang primary, oh. Yan sa gitna ng chopper transformer na to. Yan. Meron naman nakalagay yan sa primary natin. Primary section at secondary naman ito. Kaya hindi umandar ang compressor dahil sa hindi stable ang supply ng primary. Ito dahil sa lobo ng kapasitor yun. Yan, lobo na. Palitan na to. Okay, so ang value nito ay hanapan natin ang value nito. 500 volts by 10 UF. Ayan. So hanapan na natin to. Palitan natin yan. So ito mga ka-DIY, kinalawang yung ilalim ng kapasitor. Putol. Yan, putol, kaya nagpa-fluctuate, nagpa-flashing yung ating indicator kanina dahil nagpa-fluctuate dahil dito sa kapasitor na to na corroded. Ang value nito is 500 volts by 10 UF. Yung pinalit natin is isa lang. Pwede naman yan kahit isang piraso lang. Nakaparallel din naman yung dalawa. Bali 500 volts by 47 UF. Tinaasa natin kasi magiging dahil nakaparallel itong dalawa, nakaparallel magiging 20 UF. So kailangan natin 20 UF. So wala tayong 20 UF. So kahit 47 UF, medyo mataas, pwede na yan. Sa filter lang naman ito ng primary. So ganito lang ginawa natin, Yan, yung isa nilagay natin. Nakaiga kasi baka tumama doon sa cover kapag nakatayo, baka tumama sa cover. So nakaiga lang ang natin design. Kagaya ito, nakaiga lang. Okay na yan. Ang normal na yan ng refrigerator ni sir. Medyo gabi na nga mga ka-DIY, no? Padilim na rin. Okay, tara, ikabit na lang natin doon. So yun mga ka-DIY, bali nag-steady na yung ilaw ng ating IPM side. At dito naman sa main board mga ka-DIY ay okay naman. So kapag nag-steady yung ilaw na yan sa may IPM side, sa pinaka-IPM natin, yan pag nag-steady yan, ibig sabihin ay normal ng operation ng board at normal yung andar na compressor. Yan, kapag nagbi-blink yan, ibig sabihin may fault pa yan. Yan, kahit si sir ay napa-approve mga ka-DIY sa gawa natin. So simple lang naman yung ginawa natin, pinalitan ng kapasitor. Kahit yung mga normal lang nanonood dito ay kaya nyo nang palitan yan. Kahit kayo na yung gumawa,
yung basta meron lang kayong panghinang at saka meron kayong kunting idea at tips, ay pwede nyo naman itong gayahin at gawin. So, bakit pa kayo magtawag ng technician kung kaya nyo namang palitan? So, hanggang dito lamang mga ka-DIY yung share natin at maraming salamat yung panonood. Bye-bye!